MLBB Rising ng Dokjin Esport Philippines Division Part 3. At magko-compete yung team namin para makapasok kami sa top 64 dito sa MLBB Rising. Kaya tara, samahan nyo ako. Ngayon ay nasa top 512 kami. Kaya maaga pa lang ay nag-abang na agad kami dito ng mga kateam ko. Buti na lang guys, yung mga kateam ko masinop din pagdating sa oras. Kaya nakalaro na rin kami dito sa first match kasi ito yung hindi namin nalalaroan palagi. Yung team namin yung unang nabuo. At ilang minuto lang guys ay nagsidatingan na rin dito yung mga kalaban. Buti nga at nakumpleto rin dito yung mga kalaban kasi gusto rin talaga namin maglaro. Pangit kasi guys kapag nananalo lang kayo via default. Mas maganda pa rin na nakalaban kayo kesa nanalo kayo ng walang dahilan. So ayun guys, magi-start na po yung first round. Kaya dumako na tayo dito sa banning phase. So ito yung ban ng mga kalaban. Nag first ban sila ng YSS. Tapos sinagot namin to ng Amon. Top global Amon kasi yung jungle nila. Sinagot naman nila to ng ban Beatrix. Nagban kami dito ng Suyu. At syempre, sinagot ng mga kalaban to ng Badang. Tapos yung last ban namin, Sushin. Kinuha ng mga kalaban dito yung Odette. Alam kasi nila na top global yung Odette namin. Tapos nagpakito jungle ako dito guys. Kala nyo di ako marunong na ito ha. Tapos kinuha namin dito si Pobius kasi si Pobius lang yung magpapahirap kay Pakito. Nakipag-swap ako dito kay Zed. Nagpick naman yung mga kalaban dito ng Beleric pati Yuzong. Kumuha na rin kami ng Gord kasi baka maban pa. At dahil wala pang jungle yung kalaban, inubusan na namin sila ng choices. Ban kami dito Harley pati na rin Leomord. At sila naman nagban ng Khalid at Roger. Idol niyo ba ako? Oo, idol ka namin. So ito yung last two picks namin guys, Kari and Gatot at yung kanila Hanabi Freya. Tapos na lahat guys. So eto nga pala yung laban ng Dokjin Esport versus Team Nightmares. So here we go guys. Eto nga pala yung naging rotation ko sa game na to. Dinelay namin dito yung Freya sa pamamagitan ng pagkuha ng double green niya. So naging successful yon. Nagabang lang ako dito saglit guys kasi feeling ko dadaan yung Freya pero yung taong kahoy yung dumaan at hindi ko siya napatay pero okay lang yun guys. Dahil napagamit natin siya ng Vengeance. Sabay kinuha natin dito yung Gold Crab. Magfo-fast clear lang sana kami dito sa mid para mabilis kami makapag-turtle. Kaso lang yung mage nila biglang pinoke yung mage namin. Pero nakarespo kami agad at napitas namin yung Odette nila. So tinanong ko yung mga kampi ko, wag kaya muna tayo mag-turtle. Mag-blue muna tayo. Kasi lamang ako sa hero guys eh. Wala naman kasi pang last hit yan yung Freya. Kaya para mas lalong mag-snowball kami, nag-invade ako dito sa blue buff. And then mag-out na sana ako kaso lang biglang nag-react lahat ng mga kalaban. Dumating yung taong kaho, yung Freya nagalit na rin, nag-ulti na eh. Tapos mayroon pang dragon na dumating. Wala na, gulo-gulo na to guys. Namatay yung Gatot namin pero naka-trade naman kami dito. At sobrang ganda ng trade na nakuha namin dito. Sayang eh, napatay pa ako dito ng dragon pero ang maganda, naka-triple kill yung marksman namin. Tapos hindi pa tapos, nag-flicker in naman dito ngayon yung Odette. Wala lang yan, puro clash. Tignan nyo, patay yung loko pero na-shutdown niya dun yung marksman. Tsaka namin kinuha dito yung turtle. Gumawa kami dito ng magandang play kasi maganda yung pwesto ko guys. At yung uunahin ko sana dito ay etong si Hanabi. Ang kaso lang, natont naman ako na itong taong kahoy. Pero okay lang kasi namatay naman siya dun sa kamay ng Kari. Tapos babakbak pa sana ako guys eh. Kaso lang wala lang yan, naubusan ako dito ng panuntok. Buti na lang di tayo napitas dun. Tapos invade na lang ako dito ng invade sa kalaban guys. Masakit kasi si Pakito sa early game guys, lalo na kapag naka full damage ka. Naging uncontested yung second turtle guys. Malaki yung nakuha naming advantage dito sa early game. Dahil sa mga successful risky plays, kagaya ng mga trades na ginawa namin, tsaka yung mga pag-capitalize namin dito ng early game advantage ng mga hero namin. Nice G Idol, malaking karangalan makalaban ko kayo. So ayun Idol, nice G po sa inyo. Pero di pa po tapos yung laban. Naging uncontested din dito yung First Lord. So ayun, kami nanalo dito sa first round. At ang makakalaban namin guys ay yung Team Barubal. Antay ulit kami ng isang oras guys para makalaban kami. Paludin yung mga makakalaban namin guys, top global Masha at top global Luyi. Kaya in-expect namin na mapapalaban kami dito guys. Ang kaso lang, may hindi inaasahang nangyari dito sa second game. Nauna kaming 5 dito sa lobby. At sumunod yung Team Barubal. Ang kaso lang, nilangaw kaming siyam kasi hindi dumating isa nilang member. Kaya na-default yung laban, tapos kami mag-a-advance na kami for the next round. Tingnan nyo, tumaas yung rank namin ng walang kahirap-hirap. So hindi na natin to patatagalin, next round na agad. Kasi kompleto naman dito yung kalaban. At puro paluto guys, dahil puro 90% win rate na itong mga kalaban namin. So here we go! Holy Meow versus Dokjin Esport. Dumako na tayo sa banning phase. Nag-first ban yung team namin ng Sujin. Tapos nagban naman ng Odette dito yung mga kalaban namin. And then nagkamali ako dito ng suggestion. Hindi pala nila ako naririnig sa Discord guys. Ang nasuggest ko kasi guys, Masha, dapat Digi yan. Tapos binan nila dito yung Badang ni Zed. Nagban kami dito ng Digi kasi para nakastrat sila. Pinapartneran nila ng Ixia, Melissa, mga ganong marksman. Ang last ban naman nila guys ay Harley. Ang kaso lang, na-open yung Beatrix. Oh, gusto mo sabihan kita ng Latin? Walang yan ni Eme Marian guys, 12k.
At ngayon lang na-open to guys, sa wakas. Mali kami ng ban dyan guys eh. Dapat ako kukuha ng Leomord dyan eh. Nag-Zetian mid sila dito guys, tapos nag-jungle Leomord sila. Tapos kami naman nag-pick ng YZ at Minotaur kasi baka i-pick ng kalaban guys, maganda pang partner yan sa Zetian. Tapos nag-pick agad sila dito ng XP lane, Alice. Expected ko naman na guys na ibaba nila dyan YSS kasi nasa amin yung Yuzong. Pero wala talaga akong kabalak-balak gamitin yan si YSS dito. Pinaisip ko lang yung mga kalaban sa YZ pick namin. Kasi matik yan guys, kapag YZ yung XP lane ng kalaban, mataas yung chance na ipipick din nila yung YSS. Nag-Fred rin ako dito guys kasi sure ako hindi yan gagamit ng carry. Gawa na yung comfort pick niya, palaging sinasamahan ng roamer. Hanabi, Melissa, Ixia, mga ganun yung ginagamit ng marksman nila. So sabi ko, di gagamit ng carry yan, magko-comfort pick yan. At hindi nga ako nagkamali dito guys dahil yung pinik niya ay etong si Melissa. Pero kinabahan din ako dyan guys kasi naging option nila yung carry. Tunaw talaga kami dyan guys. So eto na guys, Holy Meow versus Dokjin Esport. Eto na yung final round. Ang mananalo magpo-proceed sa top 64 at yung matatalo bawi na lang po next season. Guys, yung mga kalaban namin dito puro po palo. Kahit i-visit nyo po sila, 90% po yung mga win rate nila. So eto po yung nag-rotation natin sa game na to. Pababa yung ikot ko guys kasi nandito yung turtle eh. Walang yung si Dex dito mag-Wyzong guys, naghalimyaw din eh. So ang ginawa ko dito guys, tinulungan ko siya mag-level 4 agad. Kaya nag-fast clear kami dito sa XP lane. Lumabas na si first turtle guys at lalaman kami dito sa mga kalaban kapag nauna po mag-level 4 yung XP lane namin. So eto na guys, sinimulan ko na. Tignan nyo guys ang mangyayari, isa pong disaster. Nag-contest dito yung Leomord, kitang-kita naman guys pero napetrify siya dito ng Wyzong. Nakuha ko dito yung first turtle, napita si Alice pati Leomord. Isama nyo na pati etong si Grak. Ngayon, dito na magsasuffer yung kalaban. Walang iya dito si Dex mag-Yuzong guys, tignan nyo naman yung ginawa nyo dito. Partida naka-shot call pa ako nyan, dahan-dahan lang, putik nyan. Naghalimyaw. Ayun guys, so tignan nyo ginawa nila. Pinagpapasok sa loob ng tore guys eh no. Kaso lang patay yung loko. Tapos sabi ko patulong ako mag-turtle, mag-i-invade ako. Komportable talaga ako sa utility pick guys. Tignan nyo ginawa namin dito sa Grak guys. Hindi na nakagalaw yan guys, tignan nyo. Sasaktoin nyo lang yung crowd control palagi guys para hindi makagalaw yung kalaban. Tapos push kami dito ng tower sa top side. Tapos kapag lamang kayo guys, samahan nyo lang palagi yung marksman nyo. Samahan nyo mag-push tapos harapan nyo lang guys kagaya neto. Pag naka-Fred rin kayo tapos lamang naman kayo guys, laban lang kayo ng laban. Huwag kayo titigil hanggat meron kayong skill. Ganun guys ang tamang paggamit kay Fred rin. Kapag lamang kayo, walang ya. Clash lang ng clash. Ayun yung gusto ng Predrin user guys kapag lamang siya. Tignan nyo, walang hintuan o galing pa kaming first tower nila nyan. Dahil doon naging uncontested yung third turtle. Nakakuha kami dito ng sobrang laking advantage sa early game kaya kinapitalize na lang namin yon. Sabi ko panalo na to basta makaiwas tayo sa choke. Pero ang ganda talaga ng nilalaro dito ng YZ namin guys. Tas ang sakit na rin ng marksman namin. Tignan nyo, triple kill, inubos yung kalaban. Pero ang mas nakakagulat guys, 8 minutes pa lang po yung laban ha. Baka isipin nyo late game na eh. Pumupugak pa dito yung mga kalaban guys eh. Ang kaso lang kinakapos sila dito sa damage. Kaya kapag nag-i-engage sila, ang nangyayari, sila rin yung napapahamak. Tignan nyo naman yan. Walang iya yung dalawa guys. Nag-stand out talaga yung XP lane, pati yung gold lane namin. Naghalimyaw dito yung dalawa guys. Tignan nyo palagi yung position ko guys ha. Palagi lang po dapat tayo nasa harapan ng marksman. Kasi wala naman tayong damage eh. Pred rin lang ako eh. Importante yung positioning guys, lalo na kapag utility jungle ka. At isa pang importante, dapat, syempre, tumatama yung mga crowd control natin. Pero kapag kaganto, walang iya yung mga set guys. So, set by set yung nangyayari. Grabe, nag-aangatan yung mga kalaban eh. Sobrang bilis lang namin natapos yung game na to guys. Tignan nyo. Almost 10 minutes lang din yung tinagal ng game guys. Ang ganda ng nilaro ng team namin dito guys. Pero shoutout pa rin guys sa mga kalaban namin dito sa bracket. Nice game sa inyo guys. So, para bukas guys, ang i-compete naman namin ay para makapasok sa top 12. Di ko alam kung top 12 yun. Bahala na kung saan abutin. Pero walang iya yung bracket namin guys. Nakakatakot. Hindi ko alam kung tatagos kami. So, guys, from 128, number 64 na po tayo. Grabe, sana magtuloy-tuloy to guys.